Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas at Attorney Claire Castro. Today is May 28, 2026. Ayan, 2:07 a.m. Ha? Yan, 2:07 a.m. dyan sa Pilipinas. 3:07 a.m. dito. Okay mga clear, take upin natin. Oo. Kasi muli, ang laging ginagamit na depensa, excuse ng mga naaakusahan ng paggawa ng anomalya. Okay? Di tayo pwedeng mag-judge dito mga clear ha. Wala pang judgment dito. Pero mga taong nasasangkot sa mga irregularidad. Kaya, according to them, they are now being politically persecuted. Kasi meron daw silang political stance. Again, mga ka-clear. Ang iba dito, 'di ba? Ang iba dito, wala pa sa binuong majority 13. Ulitin natin 'to kasi kailangan 'tong madinig ng mga kababayan natin. Wala pang majority 13 nagkakaroon na ng issue ang mga taong ito. Pinakita ko sa inyo kanina. Camille Villar, Mark Villar, pamilya ng mga Villar. Una, syempre, may issue about Prime Waters. Diba? Pangalawa, meron daw market manipulation, insider trading. Kumaga, meron silang kausap na isang assessor, yung property, binloat yung presyo. According sa report, binloat yung presyo, pinaki yung presyo ng property when in fact hindi daw dapat ganun. So lumaki ngayon yung parang asset. So yung people ay magtitiwala, mag-i-invest, 'di ba? Bibili ng shares. Yung pala parang di umano minanipula lang yung presyo, yung value ng properties. So, in a way, may issue ng panloloko roon. Mga ka-clear. So, yun yung isa lamang ito sa mga ini-issue sa kanila. Even before nagkaroon ng majority 13. Kaya ang sabi ng iba, sila lahat ay nagsama-sama dahil sila rin yung may mga kasong kinakaharap. At kailangan nilang proteksyonan ang iniisip nila na magsasalba sa kanila sa mga susunod na taon kapag natapos na ang termino ng Pangulong Marcos Jr. Or, pwede bang isa sila sa nag-iisip na as early as now ay dapat na magkaroon ng destabilization? Isip lang yan para mahinto, 'di ba? Mahinto lahat ang pag-usig sa kanila. Dahil syempre, kung may makikialam na pangulo sa galawan ng DOJ at ng Ombudsman, ang mga kasong ito ay maaaring ipabura. Bakit? Kaalyado Pwede, di ba? Ano ba nangyari kay Michael Yang? Kahit na may issue about family, wala. Pinagtanggol pa. Pinagtanggol ang pagpapayaman mula sa pera ng bayan. Ng ating bayan. Tandaan nyo kung paano bang dinipensa ni dating Pangulong Duterte si Michael Yang. Nung na-issue na nagkaroon ng overpricing sa mga supplies ng family. Supplies ng family na yung iba ay pa-expire na. Overpriced. Ano sabi niya? Dating Pangulong Duterte? Negosyante adre. Diba? So, pagka-aliado, ligtas.
Pagkaaway, EJK. Ganun yung lumalabas. So, ganun din ba yung gusto nilang mangyari ngayon? Meron tayong Pangulo, nagpapapanagot sa dapat na managot. Kapag may ebidensya. Sampahan ng kaso kung may ebidensya. Ayaw yata nila ng ganun. Ngayon, umiingay sila at yan ang ginagamit nilang depensa. Nag-iingay kasi kami. Naninindigan kami. Meron kaming sariling political stance. Naninindigan kami. Kaya kami ay pine-persecute. Dinidemanda kami. And in fact, mga ka-clear, maliwanag na ngayon ay magkakasama kayo. Lahat, halos ng may kinakaharap na kaso, nagsama-sama. Pakinggan natin si Ombudsman, mga ka-clear. Let's go. Let's share. Sir, i-segue ko na sa sinabi ni Senator Marcoleta na parang inisagsa yung mga majority senators na we have Chigoy and then si Senator Joel and then some others. Yes, I do not want to get into the political mix of it kasi ito napakalinaw naman yung kaso niya. Napakalinaw. Yung lahat ng ebidensya dito galing sa kanya. Sinasabi niya sa Comelec, sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito invento eh. Yun! Ito rin yung sinasabi ko, mga ka-clear. Kasi itong kaso, I mean, hindi natin gustong manghusga rito ha. No offense meant. Pero sa totoo lang po kasi, nagkataon lang na nagkaroon ng issue kay Senator Marcoleta because of his own documents. Yung SALN niya. Nung ito ay isinapubliko, nakita ito ng mga papanuring taga-media at nakita na yung pera niya sa SALN, yung assets niya, ay napakalayo sa halagang ginastos niya sa kampanya. Mas malaki. So, ang tanong ng taga-media, paano kang gumastos ng napakalaki sa eleksyon? Parang 121M. Okay, kung di tayo nagkakamali. 121, 125M. Basta nandoon po sa figurang ganon. Paano mo ito magagastos? Kung ang SALN mo lang ay 51M. Tapos nakalagay sa SOSE mo, ay wala kang donor. Wala kang tinanggap, zero. Paano? Nag-start lahat ito sa dokumentong sinumite ni Senator Marcoleta. Hindi ninuman, sa kanya galing po yun. At nung ito ay inusisa ng taga-media, sumagot siya agad. Sabi niya, binigay ng donors niya, mga donors niya na ayaw magpakilala. Mga donors niya na pinilit siyang tumakbo sa pagkasenador. Diba? Yun yung ating nadinig na kanyang isiniwalat doon sa kanyang programa. So, nung tinanong, sino ang donors mo? Tinuro niya isa ay si Mike Defensor. Diba? So, tama naman si Ombudsman dun. Hindi ito gawa-gawang dokumento. Ito lahat ay galing kay Senator Marcoleta. Pati kayo, alam niyo yan, yung mga footages niyan, napanood niyo lahat yan sa Net 25 at sa iba pa mga istasyon, kung saan sinasabi niya nga, ginastos niya pa kayo pera. Ginastos niya. Diba? Inangkin niya, ginastos niya, at tila walang pag-aalinlangan sa kanyang gawain. Pero ito, papasok talaga sa bamas. Papasok siya. with regard to the other senators. Plunder din yan. That's with regard to the other senators, or yung sa majority si Senator Chigoy, Senator Joel, and mga iba pa na in the future. Kasi nasabi Meron pa kami mga pinag-aaralan na mabibigat na kaso. Hindi kasi madaling maglatag ng kaso, tandaan yan. Pag ang kalaban mo, maraming pera, tapos may kapangyarihan, at matagal na nandyan, hindi madali. Ito talaga, dinadahan-dahan namin, iniingatan namin ang pagkalap ng ebidensya, sapagkat one shot lang to eh. Hindi mo naman pwedeng araw-arawin yan. Mabibigat na tao yan. Hindi naman to
mga ordinaryong mamamayan. Ito talaga mabibigat na tao. Mabibigat na tao. Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority. Hindi yung Hindi, pinapila. ano yan, ang trabaho ng ombudsman lahat eh. Ngayon, marami akong pinagmahal ng preventive suspension sa mga mayors. Andyan, Oh, hindi lang yung majority 13 may mga mayor siyang nag-issue siya ng preventive suspension. dati ngayon, pinamahan ko yan sa mga mayors within the whole country. Marami kami pinaperson ng kaso dito. Kaya lang, syempre, ang public interest na rin dito sa flood control at sa nangyayari sa Yon. So, ibig sabihin, hindi lang dito tutok. Marami na silang hinihiring ng mga kaso. Katulad ng NBI, pinakita. Hindi lang po kami tutok dito. Yung sinasabi nyo sa mga fake news, hindi lang kami dyan tutok. Marami na kami na-accomplish. Kaya lang, ito yung na-new news. Katulad dito sinasabi ni Ombudsman. bansa. At nangyayari sa Senado at sa Kongreso. Hindi mo naman sa akin, sir. Ombudsman Mal Gonzales po, DCRH. Kung si Senador Jingo Estrada ay masasampan na kay Thursday and after 2 weeks kay Senador Joel Villanueva naman, how about isa rin ho dun sa inabangan ng publiko ay yung pagsasampa rin ng kaso kay dating Speaker Marfil Romualdez. Any update on that? Nandiyan na yan. Meron na kaming dalawa pang kasong inahanda. Tungkol dyan, meron kaming isa pang manual laundering case. Mabigat. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, the conspiracy to defraud the treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time ito gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. May timetable na ho tayo. Wala kaming timetable dyan. Basta yung big case kasi, hindi mo pwede lagyan ng timetable dyan. Kinakalap namin ng ebidensya niyan. Binubuo namin sa araw-araw. Kaya we're here every day. We just go to work every day. And O, ayan Hindi sabihin wala pang nakakasuhan na big fish. Big fish. Problema dito, pag nakasuhan na naman to, big fish, sabihin naman ng iba, political persecution. Kita nyo? Pag di mo naman dinimanda, sabihin walang big fish. Pag dinimanda mo naman, sabihin political persecution. Ay, saan lalagay? Saan lulugar si Ombudsman? naman, it's bearing fruit. Marami naman kami nakukuha ng ebidensya. Kaya lang, nung araw kasi, pwede mag-file ng kaso, press con, tapos na. Tapos malalaman mo, 15 taon na wala pang nangyayari. Hindi ko ganoon ng ating sistema dito. Sa atin, gusto natin, matapos ko as soon as possible tayo. Kung pwede nga, kung talagang ang korte ay magiging reasonable, dapat yan, hindi aabot ng 2 taon yan, may judgment na yan. Kung kami hindi abutin ng 1 taon, dapat ang depensa hindi abutin ng 1 taon. Sabihin nun, 2 taon yan, meron na dapat resulta yan. Ganun dapat ang kaso sa husgado. Kaya hindi sanay ang tao dyan, sanay tayo. Ngayon, file mo. Kasi, di ba, matagal na nang ma-dismiss ang kaso. Hindi ho dapat gano'n. Kasi ang lugi sa taong bayan, hindi na natin nakukuha yung pera, mapapalis na yung mga kailangang makuha. Na-acquit pa. Dapat, at nasasayang ang mga resources na dapat nakukuha natin para sa bayan. Last na lang po. May masasabi na po ba tayo this early na co-accused ni Speaker, dating Speaker, sa kaso ito? Marami siyang co-accused. Huwag muna natin pag-usapan. Basta marami siyang co-accused. Thank you. Yung in relation to this, no? Actually, yung hard stance ng House sa Romualdez cases yan. Kasi pinapasapira namin yung records sa small committee at the Committee on Appropriations at ayaw nila ibigay. Yan ang sinasabi ko. Kaya hindi madali, sinasabi ko nga sa inyo, hindi madali yung aming gawain dito. Pero hindi namin inaatasan niya kahit sino pa. Wala kami atasan. Sir, Gwen po from PCIG. Sir, I understand you said it's hard to set a timetable on filing charges, but last April you said that plunder charges are expected to be filed against Senator Escudero and former Speaker Montana. Sir, konti na lang po before matutuloy po ba yun? Ito yung kaso na sinasabi namin. It's a grand case. Kaya probably we thought it easier before. But as days go by, we know how obstinacy can block everything. And right now, they're being obstinate in the House, even for the records of the proceedings. Ganun na to. Ito yung mga hadlang na ating overcome. At alam ko naman makukuha pa rin natin yan. Kaya lang, hindi nila ginagawang madali yung trabaho namin. Pinapahirapan kami. Siyempre, may mga mabibigat na lawyer to, no? Pero dapat lang, di ba? Kung mag-case build up sila, dapat siyempre, wag naman yung kaso madidismiss.
'Di ba? Kasi sayang talaga yung effort, 'di ba? Tapos sampahan na agad yung ano, ghost projects kasi kung substandard medyo makakalusot pa yan, kaya pang pagpalusot niya ng konti, eh. Aaralin pa yan dapat may mga engineer talaga magpapasabi na substandard 'to, pero yung ghost projects unahin na. Pero kasama yan sa sinumpaan naming tungkulin. At hindi kami na ano dyan. Hindi kami na hihinaan ng loob. Fully ko matutuloy this week. Huwag na natin sabihin yung panahon. Basta ginahanda namin yan, darating tayo dyan. Sir, last, is the ombudsman also considering requesting files from congressmen who have claimed that they have files on insertion or have actually stated in public? May figures po sila. Hindi, sinasabi mo kasi, yung tungkol naman kayo, kay Leviste, di ba? Or meron din po itong lawmakers na. Hindi, tutukunin namin. Sige, oo. I think that Toby Chanko did volunteer files. Yes, sir. O Toby Chanko volunteer files. Oh, yun, lahat yung kinukuha namin lahat yan. Well, And those who can yun contribute na. files. Yes, sir. O Toby Chanko volunteer files. Oh, yun, lahat yung kinukuha namin lahat yan. And those who can contribute, welcome po yan. Basta magagamit namin sa kaso. Thank you po. Contributed Basta magagamit namin sa kaso. better. Yun, lahat yung kinukuha namin. Toby Chanko did volunteer files. Lawmakers na. Hindi, tutukunin namin. Sige, oo. I think that Toby Chanko did volunteer files. Yes, sir. O Toby Chanko volunteer files. Oh, Volunteer. lahat yung kinukuha namin Files. lahat yan. And those who can contribute, welcome po yan. Basta magagamit namin sa kaso. Thank you po. Volunteer na doon ng files kung merong record si Toby Chanko. Conspiracy to defraud. Basically. Ano yan eh, it is a layman's, explanation pa lang ang ginagawa ko. Wala pa tayong technical. The technical things about what specific provision and the terms that we will use to label the crime, that will come later. Sinasabi lang namin, that's the big case na kinakailangan matapos. 24 budget. Conspiracy yan eh. It's only a description eh, Okay. of what we are trying to put together. Sir, on ano lang, yung budget. Kasi sir, di ba, as lawmakers, the job is to propose amendments to the submitted budget Yes, of of the course, president. of course. So how do you distinguish a legitimate proposal for amendment and when does it reach the level of being a crime already? Ayan, iba namang usapan yan. That's very Kasi specific. they could just say I don't na, think it's right for me to answer anything of that magnitude because it would refer to many situations that we Parang face on the merits na in kasi. the investigation. Oh, Kaya, parang on the merits na yung yung conspiracy to defraud comes in different phases and different parts of the narration. Kaya hindi ho natin pwedeng sabihin kagad na ito yan. Hindi po. Binubuo ho natin lahat yan para magtugma-tugma lahat ng bagay. Sir, part ba nung difficulty is because proposing an amendment on the part of the lawmaker is not per se a Hindi, crime. pwede yan. Alam mo yan, may period of amendments yan sa rules. Meron yan. Ang hinahanap mo rito, yung amendments na wala man sa record eh, na Small committee. yung insert ka lang sa sunod ng final version ng budget. Mga amendments na hindi kasama sa plenary deliberation, pero bigla na lang nagbago, nagmilagro. O yung small committee nga eh. Kaya nga, ito yung tinatanong mo eh. Ngayon, they're trying to stop us from getting the information. But I told you about that already. The first thing that I told you about was this one. The hardliners who do not want us to get into the bottom of things. At marami dyan nasa house ngayon. Nako. 2024-2025 budget. 25, 24, yes. Sir, on another topic lang. Sir, I understand ongoing yung investigation on the Senate shooting incident. Yes. Meron na po ba tayong nakikitang liability on the part of the senators? I Given wrote merong public I wrote pronouncement the Senate also of President. helping the Naalarm kasi Senator ako, naalarm ako. Nung nakita ko si Aplaska, still talking Ako yun, no? Suspended si Aplaska, di ba? Okay, anong revelation niya dito? still parang holding office somewhere there. So I wrote Senator Cayetano about enforcing the preventive suspension given by this office. And we have not yet received a reply from the Senate President, but we expect one. Kasi nga, we will know if he is complying with our order or not. Kasi ano yan eh, he was acting Sergeant at Arms of the Senate, but he is the Sergeant at Arms of the Commissioner of Appointments. Baka gusto nila magpiloso po, ibahin pa nila
yung usapan. Isa lang yan. Kung anong posisyon niya na hinahawakan, preventively suspended po siya. Sir, ano ba? On the part of the Senate, So, mga ka-clear, baka may nakapag-ano sa kanya, nakapagsabi, nagre-report for work pa to. So, lumalabas dito, siya din yung Sergeant at Arms sa Committee on Appointments. So, baka sabihin, ay hindi doon lang sa Senado mo siya, sinususpend as Sergeant at Arms ng Senado. Hindi, sabi niya. Kung anong posisyong hawak niya, dapat suspended yan. Ano bang purpose ng preventive suspension, mga kapatid? Kasi, habang inimbestigahan ka, baka magkaroon ka ng influence o you have an access sa mga importanteng ebidensya na maaari mo mamanipula or maaari mong takutin, kausapin yung mga witnesses na maaaring magsabi ng totoo. O di ba? Meron nga di umanong balita na nagkaroon ng non-disclosure agreement, NDA, pinapirma daw Senator Robin Padilla. Ay, doon nasa news, mga clear. So, hindi to galing sa akin. So, hindi ko to sabing chismis kasi galing to sa news. So, may balita, nagpapirma, pero itinanggi ng pamirma Senator Robin Padilla sa kanya mga staff para hindi magsalita. So, yun din yung piniprevent ng katulad ng nasa posisyong Sergeant at Arms Aplaska, lalo na kung malakas yan dyan at kinakampihan sa loob ng Senado, mas lalo dapat magkaroon ng preventive suspension. Bakit? Baka mamanipula. O doon tayo sa baka Siyempre, hindi tayo pwede mag-judgmental dito. Hindi ko na sasabing raw, pero it is a possibility. There's a possibility na maaari niyang manipulahin, lalo na kinakampihan siya dyan sa Senado. Diba? So, yun yung reason. So, matanong, bakit nandiyo doon? Nagre-report pa ba? Ay, sana sumagot agad si Senator Alan Cayetano kasi cargo niya yan. Cargo niya yan. Okay? Kaya hinihintay ni Ombudsman Rimulya. Ano na nangyari? Sa suspension order, pinapapasok mo pa ba yan? sir, kasi may mga public pronouncements na katulad ni Senator Padilla na kasama niyang umalis si Senator Bato Kasama yan Senate sa inaano natin. Meron po ba kayo nakikitang liability? Bago na panel about this. Yung panel natin. So they're actually interviewing members of the media. Simula na Simula na naman yung panel natin. To investigate it. Siya plus na, sa sapina natin. File natin sa sapina. In the next 5 to 10 days, we will be asked to explain. Sir, wala pa sir sa kay Aplaska? Wala pa akong alam. Kasi ako naman ang paperman ng pag-gano'n. Inako ko na yung pagpirma ng mga sampina para walang magrereklamo na ang dami-dami sampina nagagaling kung kani-kanino sa loob ng opisina ng ombudsman. Inako ko na, ako na nagagawa. Ako pipirma, pag mataas sa posisyon, ako pipirma. Para may personal knowledge siya. So sir, ang nasabina pa lang so far are members of the media? Yes. Invitations muna. Hindi naman sampina lahat. Mostly invitations na. Invitations pa rin. Yung sampina only for those who would like to cooperate. Okay. Sir, may timeline po when do we expect the resolution of the Senate? Ano yan? I do not want to stick to any timelines. It's traumatic for all of us. Oo, kasi nung nagsabi siya na December 15. Diba? Wag isisi sa Pangulo. Nasa ombudsman yun. Siya nangako. Kaya, syempre hindi na sabihin ng Pangulo, di ba, bago magpasko. Galing sa kanya eh. Pero yun nga, na-trauma siya kasi hindi kinaya sa dami ng ebidensya na dapat aralin. And in fairness naman, forgiven yun. Kasi ang dami niya inaaral. Instead na isang pa, tapos malabnaw yung case, so it's better, mga ka-clear, na mag-case build up. At allowed yon. Hindi yun illegal, no? Senator Amy, ang pag-case build up para magkaroon ng reasonable certainty of conviction, allowed yun. Allowed yun. Hindi yun illegal.
So wag din natin tanongin yan. Don't ask the question anymore. Nagkulan ba to, sir? Kaya wala na tayong timelines. We will not talk about timelines. Okay. But sir, dun sa investigation niyo po on the Senate incident, kasama rin po ba yung mga public pronouncements sa press conferences ng mga senador? Kasama lahat yan. Yung nasa Facebook Live Oo, nila? kasama lahat yan. Kasama lahat yan. Mm. You are under attack at lahat. We will get to the bottom of it and we will come up with the truth kung ano nakita namin totoo. Okay, mga clear. O, maliwanag naman, ha? Yung mga kaso na iniimbisigahan, hindi ito mula sa administrasyon. Kasi yun yung gusto ng palabasin, eh. Political persecution. Hindi. Mismo si Ombudsman Rimulya, yung mga iniimbestigahan nila, galing mismo sa mga taong involved. Mga sinabi nila, mga dokumento nila, mga pag-amin nila, o pati itong under attack, kasama sa investigasyon. At definitely kasama yung pagpapatakas kay Senator Bato. Kaya nga nagsita na ang CIDG, no? Hindi ito nakisakay lang. Hindi siya nakisakay lang. Planado. So, paano ito mga clear? Iisipin pa ba natin political persecution? Meron sila mga kinakaharap na mga reklamo dahil sa kanila na rin mismo naging aksyon. Hindi gawang intriga kamukha kay Senator De Lima. Hindi gumagawa ng kaso katulad nung kay Senator Trillanes na pinawalan pa yung visa nung amnesty. Hindi umubra. No? Ito talaga yun para mapatahimik noon. Okay mga clear, hanggang dyan lang muna po tayo. Sana ay nakita natin ang katotohanan dito. Ang mga kasong involved sila, hindi ito political persecution katulad ng ginagawa nila. Ngayon ay nagkakasama-sama sila dahil lahat sila ay may kaso at parang isa lang ang goal nila. Umangat ang iniidolo nila, Vice Presidente, para pag naging presidente ito, ano kaya mangyayari? Matuloy pa kaya ang pag-iimbestiga sa nila o mamatay na yung kaso? Okay, mga kaklir, hanggang dyan na lang. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much, Mami Ida Masukat, Auntie Amitis Bayaba, Mami Trisel Martin, Mami Antonia Vicente, Mami Corazon, and Attorney George Aquino. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Attorney Claire Cassie, papaalala, huwag tulugan yung karapatan. Bye-bye!